Magandang araw po, sir. Ako po si Rodel, taga isang maliit na baryo sa probinsya. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang channel ninyo kasi mahilig talaga ako sa mga kwento ng kababalaghan. Ang dami ko na pong napakinggan mula sa iba't ibang tao. Mga kwento na minsan akala ko gawa-gawa lang. Pero nitong nakaraang taon, hindi ko akalaing magiging ako mismo ang magkakaroon ng karanasang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Kaya naisip ko pong isulat ito at ibahagi sa inyo. Sana ay mapakinggan din ng mga nakikinig sa inyo at baka sakaling may makarelate o makapagsabi kung anong klaseng nilalang ba talaga ang nakita ko. Sir, lumaki po ako sa baryo kung saan simple lang ang buhay. Ang mga tao magkakakilala lahat. Walang gaanong ilaw sa kalsada, lalo na kapag gabi. Isa sa mga lugar na madalas kong daanan ay ang isang lumang tulay na gawa sa kahoy. Doon dumadaan ang karamihan papunta sa kabilang sitio. Hindi ito ganoon kahaba, pero matanda na ang tulay at madalas sinasabi ng matatanda na maraming kaluluwa ang hindi matahimik dito. Marami raw kasing nalunod sa ilog sa ilalim noon, lalo na noong panahon na wala pang rehas ang gilid. Noong una, hindi ko pinapansin ang mga kwento. Bata pa ako noon, mga nasa high school, madalas dumadaan sa tulay kapag galing sa bahay ng barkada o kapag pauwi mula sa palengke. Para sa akin, normal lang ang lahat. Hanggang isang gabi, nagbago ang lahat. Galing ako noon sa bahay ng pinsan ko. Medyo natagalan kami sa kwentuhan, kaya halos 10:00 na ng gabi nang ako'y umuwi. Tahimik ang buong daan, tanging huni ng kuliglig at alingawngaw ng mga palaka mula sa ilog ang maririnig. Maliwanag ang buwan, kaya kahit wala nang gaanong poste ng ilaw, kita pa rin ang paligid. Habang papalapit ako sa tulay, napansin ko agad na parang kakaiba ang simoy ng hangin. Parang mas malamig kaysa karaniwan at tila ba may biglang bumigat sa pakiramdam ko. Pagdating ko sa gitna ng tulay, doon ko siya nakita. Isang bata, mga 7 o 8 taong gulang ang hitsura, nakatayo lang sa dulo ng tulay. Maputla ang balat niya, parang papel na halos walang dugo. Ang suot niya ay lumang damit, parang puting kamiseta na madungis. Akala ko nung una ay anak lang ng kapitbahay, baka naglalaro o naiwang mag-isa. Pero nang mapansin ko siya ng mabuti, may kakaiba. Una kong nakita, wala siyang anino. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, kahit ako'y may anino sa kahoy na sahig ng tulay. Pero siya, wala. Ang katawan niya'y nakatayo roon, pero tila ba walang bakas na sumasalamin sa liwanag. Kinilabutan ako. Pinilit kong kumalma, baka guni-guni ko lang. Pero nang umangat ang mukha ng bata at tumingin siya diretso sa akin, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Sir, wala siyang mga mata. Ang butas ng mata niya'y itim na parang walang hanggan, malalalim na hukay na parang pwedeng lamunin ang sino mang tititig doon. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o lalapit para tingnan kung tao nga ba talaga siya. Pero bago ko pa man makapagdesisyon, biglang kumalabog ang kahoy ng tulay, parang may mabigat na bagay na tumalon o bumagsak. Napalingon ako saglit sa gilid ng tulay, pero wala naman akong nakita sa ilog. At nang ibalik ko ang tingin ko, wala na roon ang bata, parang naglaho siya sa ere. Wala man lang bakas ng yapak, wala ring tunog ng pagtakbo. Naramdaman ko na lang na mas lalo pang lumamig ang hangin, parang dumaan mismo sa buto ko ang ginaw. Dali-dali akong tumakbo, halos madapa-dapa pa, hanggang makalayo ako sa tulay. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ako makahinga sa sobrang kaba. Kinuwento ko agad sa nanay ko, pero ang sabi niya, huwag ko raw masyadong isipin. Marami talagang nagpapakita dyan sa tulay, sabi niya. Lalo na't may mga batang nalunod dyan noon. Simula noon, iniiwasan ko na ang dumaan sa tulay kapag gabi. Pero sir, kahit anong pilit kong kalimutan, paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang mukha ng batang iyon. Yung mga mata niyang wala palang mata. At minsan, sa panaginip ko,
Nakikita ko siyang nakatayo sa dulo ng tulay, nakangiti na parang naghihintay. At dito po nagsimula ang mga gabi ng bangungot na halos hindi na ako makatulog. Simula ng gabing iyon, halos gabi-gabi akong nananaginip tungkol sa batang nakita ko sa tulay. Hindi ko siya makalimutan. Sa panaginip ko, lagi siyang naroon, nakatayo sa parehong lugar, nakatitig lang sa akin. Minsan wala siyang galaw, minsan naman dahan-dahan siyang lumalapit. At sa bawat paglapit niya, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, para bang may malamig na kamay na humahawak sa leeg ko at pinipigilan akong huminga. Isang beses na naginip ako na tumakbo ako palayo sa kanya, pero kahit anong bilis ng hakbang ko, nasa likod ko pa rin siya, nakangiti, walang mata, parang nilalang na hindi napapagod. Nang biglang abutin niya ang balikat ko, doon ako nagising, pawis na pawis, nanginginig at ramdam na ramdam ang malamig na haplos na parang hindi galing sa panaginip. Sinabi ko ito sa kaibigan kong si Dado. Seryoso siyang nakinig, tapos ang sabi niya, "Pre, baka kailangan mong magpasabog ng asin dyan sa kwarto mo. Baka sinusundan ka na talaga." Hindi ako naniwala agad, pero dala ng takot, sinunod ko rin. Nilagyan ko ng asin ang paligid ng higaan ko, nagdasal ako bago matulog. Kinabukasan, hindi ako nanaginip. Doon ko naisip, baka nga may epekto. Pero kinagabihan, bumalik ulit ang bangungot, mas malala pa. Sa panaginip, hindi na siya bata lang na nakatayo sa tulay. Nakita ko siyang nasa loob ng bahay namin. Nakatayo siya mismo sa paanan ng kama ko. Doon ko unang narinig ang boses niya. Mahina, parang bulong na galing sa ilalim ng tubig. Hindi ko masyadong maintindihan, pero malinaw ang huling sinabi. "Samahan mo ako." Pagkagising ko, hindi na panaginip ang naramdaman kong kilabot. Sir, doon ko napansin ang isang bagay na halos ikabaliw ko sa takot. Sa sahig ng kwarto ko, malapit sa paanan ng kama, may bakas ng paa. Maliit lang, parang sa isang bata. Basa ito, parang may tumawid na kaluluwa galing sa ilog at iniwan ang marka sa loob mismo ng bahay ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinausap ko uli si Dado at ang isa pa naming tropa na si Arvin. Seryoso silang pareho. Ang sabi ni Arvin, "Baka kailangan mo talagang humingi ng tulong kay Aling Sean, yung albularyo. Siya lang ang may alam kung anong dapat gawin kapag may ganyang nagpapakita." Kinabukasan, pinuntahan namin si Aling Sion. Matanda na siya, halos lahat ng tao sa baryo ay lumalapit sa kanya kapag may sakit na hindi maipaliwanag o kapag may kakaibang nangyayari. Pagkarinig pa lang niya sa kwento ko, umiling na siya. "Hindi yan basta multo," sabi niya. "Kaluluwa yan ng batang nalunod dito sa ilog, pero hindi matahimik kasi may hinahanap siya. At baka ikaw ang napiling lapitan." Binigyan niya ako ng langis na may dasal at sinabi na ipahid ko raw sa dibdib bago matulog. Pinayuhan din niya ako na huwag akong babalik sa tulay kapag gabi. Sinunod ko ang lahat ng sinabi niya. At oo, gumaan nga ang pakiramdam ko. Halos 1 linggo akong nakatulog ng maayos. Wala akong bangungot, wala akong nararamdaman na kakaiba. Akala ko tapos na ang lahat. Pero isang gabi, napilitan akong dumaan uli sa tulay. Nagkaroon kasi ng lamay sa kabilang sitio at kasama ko ang mga tropa. Pag-uwi namin, mga 11:00 na at wala na kaming ibang daan kundi ang lumang tulay. Pilit kong iniwasang tumingin sa gitna, pero nang makarating kami roon, biglang napahinto si Dado. "Pre, may bata ba kayong nakikita sa unahan?" Tanong niya. Nanlamig ako. Kasi ako, nakikita ko na naman siya. Nakatayo lang sa dulo ng tulay, hindi gumagalaw. Pero si Arvin, nagsabi, "Wala akong nakikita. Ano bang pinagsasabi nyo?" Nagkatinginan kami ni Dado. Pareho naming nakikita. Ang bata,
ang walang aninong bata. At ngayong gabi, hindi na siya nakatayo lang. Unti-unti siyang naglakad papalapit. Hindi na kami nakapag-isip. Tumakbo kami ni Dado. Halos itulak pa namin si Arvin na walang makita. Habang tumatakbo kami, rinig na rinig ko ang mga yabag ng kahoy sa tulay na parang may kasunod sa amin. Mas malakas, mas mabilis. At bago pa kami makarating sa kabilang dulo, narinig ko na naman ang parehong boses na minsan ko nang narinig sa panaginip. Samahan mo ako. Paglingon ko, wala akong nakita. Pero ramdam ko ang malamig na hininga sa batok ko. Parang mismong bata ay nasa likod ko na. At doon, alam kong hindi na lang ito tungkol sa tulay. Sinusundan na niya ako kahit saan. Simula ng gabing iyon, sir, halos hindi na ako mapakali. Kahit nasa bahay ako, kahit may kasama, pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa akin. Lalo na tuwing lumalapit ang dilim, biglang nag-iiba ang hangin sa paligid. May kakaibang lamig, parang malamig na usok na dahan-dahang bumabalot sa katawan. At sa katahimikan ng gabi, minsan may maririnig akong mahihinang yabag sa labas ng bahay. Paikot-ikot lang na parang may batang naglalaro sa dilim. Isang beses, habang naglalabas si nanay sa likod ng bahay, bigla siyang sumigaw. Agad akong lumabas at nakita ko siyang nakatingin sa balde ng tubig. Nanginginig ang kamay niya, itinuro niya ang tubig at halos hindi makapagsalita. Nang silipin ko, halos sumikip ang dibdib ko. Sa malinaw na tubig, may anino ng bata. Nakaupo siya sa gilid ng balde, nakatingin sa amin mula sa mismong refleksyon. Pero pagtingala namin sa paligid, wala naman siyang pisikal na anyo. Doon na kinabahan si nanay at sinabing, "Anak, kailangan mo talagang magdasal ng husto. Hindi na ito basta multo lang. Sumusunod na talaga siya sa'yo." Pinilit kong maging matatag, pero sa loob-loob ko, unti-unti na akong nauubos sa takot. Kinabukasan, nagpunta ulit ako kay Aling Sion. Halata niyang hindi na ako nakakatulog. Pinaupo niya ako at naglatag ng kandila. Habang umiikot ang dasal niya, nakita ko ang apoy ng kandila na parang hinihigop ng hangin. Pagkatapos ng mahabang orasyon, sinabi niya, "Ang batang yan ay hindi natatahimik kasi may kailangan pa siyang mahanap. Baka nawawala pa rin ang kaluluwa niya sa tubig. At ikaw ang napiling lapitan. Baka dahil malakas ang loob mo noong una, o baka dahil ikaw lang ang nakapansin sa kanya." Nagtanong ako, "Aling Sion, anong dapat kong gawin para matapos na to?" Umiling siya, "Hindi madali. Kailangan mong bumalik sa tulay, pero hindi mag-isa. Kailangang may dasal, may ilaw, at dapat handa ang puso mo. Kung hindi mo haharapin, patuloy kanyang guguluhin. Sir, ayoko na sanang bumalik. Pero alam kong wala na akong takas." Kaya kinausap ko si Dado at Arvin at nagpasya kaming sabay-sabay pumunta sa tulay isang gabi, dala ang mga kandila at rosaryo. Si Arvin, bagamat hindi siya naniniwala nung una, sumama na rin kasi nakikita na niya kung paano ako nababaliw sa takot. Pagdating namin sa tulay, sobrang tahimik ng paligid. Wala ni hangin, wala ni tunog ng kuliglig. Parang lahat ng ingay sa paligid ay sinadyang pinatay. Dahan-dahan naming inilagay ang mga kandila sa gitna ng tulay. Habang sinisindihan namin, biglang may malamig na simoy na dumampi sa balat namin. Hindi galing sa hangin, kundi parang may dumaan na presensya. Nagsimula kaming magdasal, mahina lang sa simula, pero habang tumatagal, parang may bumibigat sa hangin. Tapos narinig namin yung tunog ng yapak, maliit, mabigat, dahan-dahan, at nang lingunin ko, nandoon na siya, ang batang nakita ko nung una. Pero ngayong gabi, mas malinaw siya. Ang balat niya ay maputla pa rin, parang papel, pero ang mga mata niya lalong lumalim, parang butas na walang hangganan. Sir, doon na kami nanginig. Nakalapit siya ng konti, pero hindi siya makatawid sa bilog ng kandila na nilagay namin. Doon ko lang napansin, para bang may harang na hindi niya kayang pasukin. Nakatingin lang siya sa akin, tapos bigla siyang nagsalita. Hindi na bulong,
kundi malinaw na boses ng bata. Ayoko na sa dilim. Tulungan mo akong makauwi. Napatingin kami sa isa't isa ni Dado at Arvin. Hindi ko alam kung awa ba o takot ang nangingibabaw, pero alam kong may hinihingi siya. Kaya tinanong ko, saan kita dadalhin? Anong kailangan mo? Hindi siya sumagot. Bagkus, tumalikod siya at tumakbo papunta sa dulo ng tulay. At parang walang isip, tumakbo rin kami para sundan siya. Ngunit, sir, pagdating namin sa dulo, wala na siya. Ang naroon lang, ang ilog sa ibaba, malamig at tahimik, pero parang may gumagalaw sa ilalim ng tubig. Sa gitna ng katahimikan, bigla naming narinig ang tinig ng isang matandang babae mula sa kabilang pampang. Umalis na kayo riyan. Hindi lahat ng kaluluwang humihingi ng tulong ay dapat niyong sundin. Napalingon kami, pero wala namang nakatayo roon. Ang boses lang, malinaw, galit, at parang nanggagaling sa mismong hangin. At bago pa kami makaalis, biglang gumalaw ang tubig ng ilog. Malakas, parang may isang malaking bagay na aangat mula sa kailaliman. Sir, sa sandaling iyon, halos sabay-sabay kaming umatras. Ang tubig sa ilog ay kumukulo, hindi dahil sa hangin, kundi parang may mabigat na nilalang na gumigising sa ilalim. Ang kandila sa gitna ng tulay, isa-isa ring namamatay kahit walang hangin. At habang nangyayari lahat ng ito, ramdam ko ang lupa sa ilalim ng tulay na bahagyang nanginginig. Si Dado halos mabaliw sa takot. Pre, umalis na tayo rito, sigaw niya. Pero hindi ako makagalaw. Parang may humahawak sa mga paa ko. Lumingon ako sa dulo ng tulay at doon ko siyang muling nakita, ang bata. Pero hindi na siya nag-iisa. Sa tabi niya, may isa pang anyo. Mas matanda, parang babae. Ang buhok niya ay mahaba, basang-basa, nakalugay, at umaabot hanggang lupa. Nakatalikod siya noong una, pero nang dahan-dahan siyang humarap, halos mapatid ang hininga ko. Wala siyang mukha. Sir, wala. Puro balat lang na parang kinulayan ng abo. At sa gitna ng walang mukha niyang ulo, may dalawang maliliit na butas na humuhuni ng malamig na hangin. Si Arvin, na pinipilit maging matapang, halos mapakapit na lang sa braso ko. Hindi na to normal, pre. May mas malaki rito kaysa sa inaakala natin, bulong niya. Biglang sumigaw ang bata. Hindi na siya pabulong, hindi na malumanay. Sigaw ng isang kaluluwang puno ng galit. Samahan mo ako. At kasabay nito, biglang sumirit ang tubig mula sa ilog pataas. Para bang may mga kamay na nagtatangkang abutin kami mula sa ilalim. Basang-basa kami, nanginginig at halos madulas sa kahoy ng tulay. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ko ang bilin ni Aling Sean. Hawakan ng rosaryo, magdasal, huwag bibitiw. Kaya kahit nanginginig, itinataas ko ang rosaryo at buong lakas kong sinabi ang dasal. Sir, doon ko naramdaman ang biglang pagbabago. Ang hangin na kanina'y mabigat at malamig, biglang parang napaso. Narinig ko ang isang malakas na iyak mula sa batang multo. Hindi iyak ng bata, kundi parang daing ng isang nilalang na sinusunog ng apoy. Ngunit hindi pa doon natapos. Ang babaeng walang mukha, imbes na umatras, mas lalo pang lumapit. Ang mga paa niya'y hindi lumalapat sa lupa, dumudulas lang siya papalapit na parang anino. At bawat galaw niya, nararamdaman naming may bigat na parang hinihigop ang hangin sa paligid. Hindi lang bata ang nasa ilalim ng ilog, bulong ni Arvin. May nakatali rito. May nagbabantay. At doon ko naintindihan, ang batang nakita ko noong una, baka hindi talaga siya ang humihingi ng tulong. Baka ginagamit lang siya, parang pain. At ang tunay na nilalang na nandoon, mas malaki, mas matanda, at mas masama. Naramdaman ko ang biglang paghawak ng malamig na kamay sa balikat ko. Hindi ko alam kung paano siya nakalapit nang hindi ko napansin. Nang lingunin ko, Sir, halos mawalan ako ng ulirat. Ang batang iyon nakatayo sa mismong likuran ko,
Nakadikit ang mukha niyang walang mata sa balikat ko. Narinig ko mismo ang kanyang bulong sa tainga ko. Kung hindi mo ako sasamahan, ikaw ang sasama. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas. Pero pinilit kong isigaw ang dasal ng buong lakas. Kahit pa nanginginig ang boses ko. Napaatras ang bata, napaatras din ang babaeng walang mukha. Pero hindi sila nawala. Parang may humahawak pa rin sa paligid. Parang may hindi pa natatapos. Biglang huminto ang lahat. Tahimik. Wala ng hangin. Wala ng tubig na gumagalaw. Tahimik na tahimik. At sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang isang tinig. Hindi bata. Hindi matanda. Isang lalaking boses. Malalim. Parang nagmumula mismo sa ilalim ng tulay. Hindi kayo makakaalis. Naramdaman naming biglang bumigat ang kahoy sa ilalim ng tulay para bang lulubog. Napasigaw si Dado, "Takbo! Ngayon na!" Kaya dali-dali kaming tumakbo papunta sa kabilang dulo. Pero sir, pagdating namin roon, wala na ang daan. Ang tulay na dinadaanan namin gabi-gabi, bigla na lang humaba ng humaba, parang walang katapusan. At sa dulo ng mahabang tulay na iyon, nakatayo muli ang bata. Ngunit ngayon, hindi na siya mag-isa. Isa-isa, lumilitaw ang iba pa. Mga bata. 10, 15, hindi ko na mabilang. Lahat sila, walang anino, walang mata. Lahat sila nakatingin sa amin. At sabay-sabay nilang sinabi, iisang boses na parang alon ng hangin, "Samahan niyo kami." Sir, sa sandaling iyon, hindi ko na alam kung saan ako titingin. Ang buong tulay, napapaligiran ng mga bata. Hindi sila tumatakbo, hindi rin sila lumalapit. Nakatayo lang sila, nakatingin. Pero ramdam mong parang hinihigop nila ang lakas mo. Si Dado, halos mawalan na ng ulirat, napaluhod na lang. Si Arvin naman, pinipilit pa ring sumigaw ng dasal, pero nanginginig na rin ang boses. Ako, hawak-hawak ko pa rin ang rosaryo, pero ramdam ko na rin ang bigat sa dibdib. "Samahan niyo kami." Ulit-ulit nilang sinasabi, hanggang sa unti-unting mag-iba ang itsura ng kanilang mga mukha. Sir, hindi na sila bata. Isa-isa, ang mga mukha nila nagiging matanda, kulubot, at puno ng sugat. Ang iba walang mata, ang iba walang bibig, ang iba naman parang nilamon ng apoy. Doon ko naisip, baka hindi lang sila basta kaluluwa ng mga bata. Baka sila'y mga kaluluwang matagal nang nakulong sa ilalim ng ilog. At may isang nilalang na humahawak sa kanila. At doon, narinig ko ulit ang malalim na boses mula sa ilalim ng tulay. "Kung hindi nyo sila sasamahan, kayo ang ipapalit." Biglang gumalaw ang tulay, parang unti-unting bumabagsak. Ang mga kahoy, nag-iingay, isa-isang napuputol. Lahat kami napasigaw. Walang ibang paraan kundi tumakbo, kahit parang walang katapusan ang tulay. Habang tumatakbo kami, biglang may lumabas mula sa gitna ng ilog. Isang higanting anino ng babae, mas malaki pa sa puno. Mahaba ang buhok at ang mukha niya ay parang walang laman, puro dilim lang. Sa kamay niya, nakatali ang mga kaluluwang iyon, parang mga laruan lang na pinaglalaruan. Doon ko naintindihan, sir, hindi pala mga bata ang humihingi ng tulong. Hindi sila ang multo, biktima sila. At ang tunay na halimaw ay yung babaeng iyon. Siya ang bantay ng tulay, ang nagbabaon ng mga kaluluwa sa ilalim ng ilog. Halos mawala na ako ng pag-asa, pero biglang naalala ko ang sinabi ni Aling Sean noon. Huwag kang susuko sa dasal, mas malakas ang panalangin kaysa sa kahit anong nilalang. Kaya kahit nanginginig, kahit namamalat na ang boses ko, itinudo ko ang dasal. Sinabayan ako ni Arvin, habang si Dado naman ay pilit pang tumatayo. At sir, doon ko nakita ang milagro. Ang rosaryo sa kamay ko biglang nagliwanag. Hindi malakas na liwanag, kundi parang apoy ng kandila na dahan-dahang lumalakas. At bawat pagbigkas ng dasal, unti-unting umatras ang mga bata.
Unti-unti ring nawawala ang anino ng babaeng walang mukha. Sumisigaw siya pero wala na siyang boses. Ang higanting anyo niya unti-unting nagiging usok. Hanggang sa tuluyan siyang naglaho, kasabay ng paglaho ng mga kaluluwa sa paligid. Pagmulat ko, nasa dulo na pala kami ng tulay. Wala na ang mga bata, wala na rin ang babae. Tahimik na ulit ang ilog. Pero sir, hindi iyon ang katapusan. Kasi mula sa ilalim ng tulay, narinig ko pa rin ang huling tinig. Babalik ako, hindi pa tapos. Pagkatapos noon, biglang naging normal ang lahat. Para bang walang nangyari. Tahimik ang paligid, maririnig mo lang ang kuliglig at ihip ng hangin. Para bang bangungot lang lahat. Pero hindi. Sir, ramdam ko, totoo ang lahat. Umuwi kami ni Dado at Arvin nang hindi nagsasalita. Hanggang ngayon, ni isa sa amin, walang nagbabalik sa tulay na iyon. Si Dado nagkasakit pagkatapos ng insidente at hindi na gumaling ng husto. Si Arvin naman, bigla na lang lumipat ng probinsya. Ako, nanatili dito, pero araw-araw pa rin akong dumadaan sa ibang daan, kahit mas malayo. At sir, kaya ko po ito sinusulat sa inyo ngayon dahil alam kong may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o lohika. May mga nilalang na matagal nang nandirito, tahimik lang, naghihintay. Kung sakaling mabasa niyo po ito at maibahagi sa mga tagapakinig ninyo, sana magsilbi itong babala. Huwag basta-basta naglalakad mag-isa sa tulay kapag hating gabi. Hindi lahat ng humihingi ng tulong dapat mong samahan. Dahil minsan, ang totoo, gusto lang nilang may ipalit. Maraming salamat sir, at sana hindi na po ako makapanaginip ng ganito ulit. Pero kung sakali man, babalik ako para magkwento.